Hello, good evening mga kababayan ko. Today is November 16, 6 p.m. Late na naman po ako. For sure, I know na narinig nyo na yung mga ablada ni dating Pangulong Duterte at yung kanyang mga kaalyado. Ito nga po tungkol sa itong mga mainit na pinag-uusapan, mga issue tungkol sa kanya, tungkol sa kanila, sa kanilang mag-ama. Yung mga very recent na hot topics that connect with the Dutertes. Isa na nga po dito ay yung tungkol sa, of course, yung walang kamatayang confidential fund, yung paglaya ni Laila de Lima, yung banta ng kudeta na paulit-ulit na binabanggit, destabilization, dinideny, pero pinagsasasabi na naman. Sos Mariosep. Alam ko po mga kababayan na napanood nyo na ito sa ibang mga vloggers, sa mainstream media. At siguro na habang nanonood tayo ng iba't ibang mga vloggers na at least na pagkukumpara po natin yung iba-ibang mga opinyones ng mga iba-ibang media practitioners and vloggers. Ako naman po para sa aking opinion, itong tungkol sa banta sa political survival ng mga Duterte, na including na nga po itong pinag-uusapan dyan na impeachment para kay Sara Duterte, yung mga patong-patong na kaso na yung iba naka-file na, pinatawag na nga siya sa korte. Tapos yung iba namang kaso ay nagbabadyang i-file laban sa kanya, yung kay Senator de Lima at saka yung mga sa EJK. Ngayon, ano sa palagay ninyo ang nararamdaman ng mga Duterte, lalo na po itong mag-ama, lalo na itong si dating Pangulong Duterte? Kasi siyempre lumabas na naman siya doon sa kanyang regular program na gikan sa Chuchu para sa Chuchu. Makikita po natin na, at sabi niya, hindi naman daw siya nagwo-worry, parang unaffected siya. Sa palagay ninyo, totoo kaya yun? Hindi raw siya affected, hindi siya natatakot, hindi niya ito ikinababahala. Pero, well, kung titingnan natin siya at pakikinggan natin kung paano siya magsalita, parang unaffected nga, no? Or magaling lang talaga magtago, magaling magdrama. Pero bakit, kung talagang unaffected, bakit ganon katindi ang mga reaksyon? Ito opinion ko lang, bakit ang mga reaksyon niya, mga salita niya, mga pronouncements niya, para siyang nananakot? Diba may mga pagbabanta po, mga kababayan? Ang kapal naman po ng mukha, no? The nerve na magbanta pa. Para bang feel na feel pa rin niya yung kapangyarihan, yung dating kapangyarihan, feeling presidente pa rin. At ito pong ginagawa niya na pagbabanta, pagmamalaki, pananakot, patunay lang po ito kung gaano siya kaberdugo, kung gaano siya kasamang tao,
Porke may kaso sa'yo, porke may gustong magkumaso sa'yo, porke may gustong i-impeach yung anak mo, mananakot ka na lang? At gagamitin mo pa yung pulis at military? Bakit? Ano ba ang... Kayo po dyan na mga nasa pulis at military, ano kayo? Hawak ba kayo sa leeg ni Duterte? Kayo ba talaga ay sunod-sunuran sa kanya? Bakit? Ano mayroon? Ano kaya? What's between you and this bungangero na berdugo? Kung wala namang namamagitan sa inyo, papayag ba kayo ng ganyan na ginagamit-gamit kayo? Na ginagamit kayong panakot? Ginagamit kayo na kesyo magkukudita kayo? Magkakaroon ng kudita? Na kesyo na nagmamasid lang kayo? Tinitingnan nyo kung saan patungo ang bansa? Of course naman. Alam natin yan na sinusubaybay, bantay nga kayo, di ba? Bantay kayo ng kaligtasan ng bansa, ng mamamayan. And of course, including us, ordinary mamamayans. Nagmamasid po ang lahat. Ngayon, ang masasabi ko lang po dyan, itong pagbabanta po ni Duterte at pananakot kay Romualdez, pananakot kay Franz Castro, pananakot kay Bongbong Marcos, pananakot sa lahat. Para bang akala mo nakakabuti ito? Ano akala mo, Digong, nakakabuti yan sa'yo? Feeling, akala mo matatakot sa'yo ang tao, na, uy, very powerful pa rin pala siya. May impluensya pa rin pala. Talaga lang bakit yung mga politiko, iniiwanan ka na dyan sa yung partido mo na CCP Laban? Bakit isa-isang umaalis? Well, maaari nga na mayroon kang hawak sa leeg na porsyon ng kapulisan. Siguro yung mga hindi matitino na pulis, yung mga naging tuta mo noon na naging drug lord, kunwari nanghuhuli ng mga drug addict, ng mga drug pushers. Bandang huli sila pala yung naging drug lord. Kayo. Maari sila, hawak mo sila. Hindi naman po siguro 100%. Ilang porsyento lang po siguro yan, yung mga tiwali na pulis, mga tiwali na generals. Sana naman po, hindi lahat or at least man lang, konti lang po kayo dyan, na mga tiwali. Ang susunod lang po, sa panawagan ng destabilization nitong siraulong matandang ito, ay yung mga tiwali. Patunayan ninyo, military and police, na hindi kayo tiwali, na kayo ay para sa bayan. Kapag kayo ay nakinig at sumunod sa panawagan ng siraulong matandang ito, abay hindi kayo sa bayan. Para kayo sa bulsa, pansarili. Alam naman po ng lahat, alam natin, alam ng taong bayan na mayroon dyan. May mangilan-ngilan, sana nga mangilan-ngilan na mga tiwali, naging tiwali lalo nung panahon nitong demonyong ito. At ngayon, kayo ang tinatawag Kayong mga tuta niya, mga tiwali na nag-enjoy doon sa 6 na taon under this berdugong demonyo. Itong panawagan ng destabilization po ito, ng kudeta na ito,
kahit gaano po yan i-deny, taong bayan ay naniniwala. Maraming naniniwala na meron. Paulit-ulit nga pong binabanggit inaamin, dinideny, pero aaminin tapos i-deny. Alam naman natin ang drama ng Duterte na yan Walang isang salita. Sa 10 sinabi, sa 10 salita, 12 ang kasinungalingan. Sana naman po, mas nakararami pa rin yung matitino na mga military at pulis na para sa bayan. Huwag naman po sana kayong maging parang tito-tito, yung, ano ba tawag dun? Yung pinapagalaw. Alam po ninyo kung anong klaseng leader itong matandang ito. Nakita nyo na yan sa loob ng 6 na taon. At akala nyo ba, kung susuportahan ninyo ang panawagan nito na destabilization, tanggalin si Bongbong Marcos at ang ipapalit yung anak niya, ano sa palagay ninyo ang mangyayari sa bansa natin? Hindi kaya sasakupin tayo ng China? At kayo mismo, military at pulis, hindi na po kayo ang mamamayani dito sa bayan natin. Magiging kayo, sunod-sunuran na lang kayo sa PLA. Sila na ang mga ngamo dito, mag-aamo. Kayo po ay magiging sunod-sunuran na lang kayo. Mamandumanduhan kayo. Siguro ko naman hindi nyo gugustuhin yun. At itong West Philippines na ipinaglalaban ninyong pilit, wala na yan. Baka nga gawin na lang kayong taga-kuskus ng mga sapatos nila Gusto nyo ba yun? Alam nyo, itong bunganga ni Duterte, habang bumubuka ang bunganga niya, akala niya nagiging sikat siya or napupuri siya ng taong bayan, mas lalo pong nabubulok. Mas lalo naming nakikita ang kabulukan ng pagkatao nito. Mas lalo lang pinapagulo ang dati ng magulo. Mas lalo lang po na pinapalala yung sitwasyon ng pamilya niya, ng sarili niya. Yung kanilang political career. Ano akala ng mga Duterte na ito? Mahal na mahal pa rin sila ng majority ng taong bayan. Mayroon pong nagmamahal sa kanila. Siguro mabibilang mo na lang siguro sa daliri. Kasi po, majority naman po ng mga Pilipino ay matatalino at makabayan. Magbasa na lang po kayo dyan sa mga comment section kung alin ang higit na nakararami. Yung sumusuporta sa national security ng Pilipinas o yung pumapabor sa pagbibigay ng confidential fund kay Sara. Kahit na magpa-survey pa tayo ngayon, kalye survey, tingnan natin kung may gugusto pa kay Sara Duterte na maging Pangulo ng bansa. At itong sinasabi ni Duterte na yes, wala na silang balak, wala na siyang balak na patakbuhin pa ng Pangulo si Sara. Utot mo, ang mga lumalabas sa bunganga mo kabaligtaran lagi. Bakit kayo galit na galit na tinanggal yung confidential fund? Di ba dahil ito yung pangpondo ninyo? Sa 2028, nag-iipon kayo ng pondo. Kung talagang wala kayong balak na paupuin si Sara sa Malacanang, di sana nananahimik kayo. Hanggang ngayon binitawan na yung confidential fund pero hinahabol pa rin pala. Kunwari lang pala.
Kung talagang totoo ang sinasabi mo, Duterte, na hindi mo na patatakbuhin si Sara, huwag mo nang hintayin na i-impeach siya. Papag-resignin mo na, now na. Diyan ko lang mapapatunayan na talagang wala na kayong balak na magpataas pa sa larangan ng politika. May balibalita, di ba? Nababalitaan ninyo na mayroong plano na impeachment dyan sa Kongreso. Di kung ako sa inyo, huwag na nang hintayin pa na ma-impeach si Sara kasi malaking kahihiyan po yun. Paresignin mo na. What for? Ayaw mo naman pa, hindi mo naman pala na patatakbuhin ng Pangulo. Ano pa? Ano pa ang ilalagi mo dyan? Maraming gustong pumalit dyan sa posisyon ni Sara Duterte. Sino nga ba yung pangalawang nanalo noon? Tito Soto ba yun? Maraming pwedeng pumalit dyan na mas effective pa. Ang bubo naman yung anak mo eh. Sa totoo lang, hindi naman mukhang abogado kung magsalita eh. Wala. Ewan ko paano. Hindi naman nga siguro yan pumasa ng abogasya. Makagraduate lang, hindi naman talaga nakapasa sa bar. Hindi nga ba't hindi nyo nga tinatawag yan na attorney? Wala, mahina tok-tok niyan. Ang galing lang niyan, ang talent lang niyan, magsubi ng pera ng bayan. Yun lang. Salita ng salita ito si Duterte. Kung talagang sabi mo, pasalamat na kami sa Diyos. Sus, isinali pa ang Diyos? My goodness. Hindi ka ba nangingilabot na tawag na isali-sali mo pa ang Diyos sa mga pronouncement mo? Sabi ko, anya, pasalamat na lang ako sa Panginoon Diyos na ako naging Pangulo na. Pinakamataas na, naabot na. Yung anak ko si Sara, Vice President, si Pulong, Congressman. Paano din naman yan? Paano hindi kayo magiging Congressman, maging Mayor eh? Tinatakot nyo yung mga taga Davao? Excuse me. Hindi naman kayo nananalo dahil sa mahal kayo ng tao. Tinatakot ninyo. Subukan natin na mawala kayo dyan sa Davao. Tapos ngayon na lumaya na si Dilima kung ano na naman ang pananakot ang ginagawa. Kesyo magkakagulo, magkakagera kung magte-testify si Laila Dilima sa ICC. Kesyo kung mai-impeach si Sara magkakagera, magkakagulo. Nakatingin lang ang military. Magagalit ang military. Utot mo. Feeling popular, feeling may influence pa rin. Wala naman kayong ibang alam kundi manakot. Tinatakot ninyo ang taong bayan eh. Dinadaan mo sa takot. Puro pananakot. Nung nasa poder ka, dinaan mo sa pananakot ang pamamahala mo. Ngayon wala ka na sa poder, pananakot pa rin? Wow! Talo mo pa si Dracula. Dinadaan puro sa takot. Ba't hindi mo daanin sa talino? Sa wisdom? Mas lalo mo lang pinapalala ang problema mo niya sa ginagawa mo. Tinatakot mo si Bongbong Marcos, tinatakot mo si Romualdez, ginagamit mo ang military, ang pulis. Sige nga. Well, sa tingin ko lang, mayroon pa isang ipinagmamalaki yan Baka baback upan niya ng China Ang kapal naman ng China, makialam pa dito. Baka yung Third World War ang dahilan Duterte. Natural,
Pag nangialam ang China dito sa Pilipinas, do you think na manunood lang ang Amerika? Pareho silang interesado sa Pilipinas eh. Pareho nilang gusto na mapasa kanila ang Pilipinas. O, di ba? Nag-aagawan sila sa Pilipinas. Sa palagay ninyo, manunood lang? Papayag yung Amerika? Subukan mo lang, Duterte. Puro ka pananakot eh. Sige nga. Subukan natin ang bigote mo. Oh, wala ka naman palang bigote. Buisit ka. Hindi ka manahimik. Wala ka na sa pwesto eh. Feeling mo, presidente ka pa rin. Tingnan natin. Dinadaan sa takutan eh. Ano kaya, BBM, Lisa Araneta, magpapadala ba kayo sa pananakot ng matandang yan? Napaghahalata lang po na takot na kayo. Napaghahalata na kinakabahan ka na, Duterte. 'Di ba? Ano lang yan eh, defense mechanism eh. Kunwari hindi takot, kunwari hindi nag-aalala. Baka nga hindi ka na nakakatulog eh. Tingnan mo yung mukha mo eh, haggard na haggard na. Puro pananakot. Diyan lang nakikita. Alam mo, diyan sa ginagawa mong pananakot, do you think na bumabalik ang kalooban ng mga tao sa inyo? Mas lalo pong lumalayo. Di ba mga kababayan? Mas lalong nasusuklam ang taong bayan dahil gusto ninyong manggulo. Heto na, nakawala na kami sa malabirdugo mo na pamumuno, ngayon gusto mong ibalik. Nananahimik na po ang Pilipinas sa pamamalakad ni Bongbong Marcos. Gusto mong agawin para ibalik yung mga EJK, yung drug war. Diba? Sabihin ninyo na gahaman sa kapangyarihan. Kayo ang gahaman. Kayo ang gahaman. Diba mga kababayan? Diyan mo makikita ang sobrang pagkagahaman sa kapangyarihan. Hindi makahintay na iboto. Hindi makahintay ng susunod na eleksyon. Gustong daanin sa kudeta, daanin sa destabilisasyon, daanin sa pang-aagaw. Akala mo naman mahal na mahal pa kayo ng taong bayan? Tut nyo. Hindi pa kayo mawala dito sa earth. Nakakasuklam yung mga pagkatao ninyo. Hindi pa kayo mag-disappear. Nakakagulo eh. Nananahimik ang Pilipinas, ginugulo eh. Mga buwisit na to. Di ba mga kababayan? Pasensya na. Talagang nakakainit ng dugo itong mga Duterte na to eh. Sige po mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Nagre-rebelde na naman itong camera ko. Sige, thank you for watching and I'll see you in my next vlogs. Peace.